Alam naman natin mga kadunatics kung ano talagang nangyari sa Japan. Alright? Sa pagbisita ni Bongbong Marcos. Habang papalabas kasi siya mga kadunatics sa isang building, nako, yung mga Filipino doon sa labas ay nagsisigawa na magnanakaw, 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 ibalik ang pera, something like that mga kadunatics. Pero, hindi yun ang interesting thing na nangyari mga kadunatics. Ang nangyaring mas interesting talaga ay etong babasahin natin ngayon. Alright, okay. Bistado Marcos Jr. natakot sa OFW. What? Bakit natakot? Alright. Ito pala yung context niya mga kadunatics. Bakit natakot? Ayan. Sa taas, babasahin natin ng mabilisan para malaman talaga natin yung whole context kung bakit. Ang usual na norm kasi mga kadunatics, na pag ang isang presidente bibisita sa isang, especially a president from the Philippines, ay talagang nakikipag-meet yan sa mga OFWs. Ang nangyari kasi dito, si Marcos Jr., hindi niya na-meet. Like, how is it possible? Eto, Lorraine Badoy, okay? Alam niyo naman yun kung sino si Lorraine Badoy, mga kadonatics. Lorraine Body. Just as I told you, okay? Read my earlier post about how Bongbong Marcos, o Bongbong, magnanakaw as the Japanese police force for maximum security. Ha? What? Daw? Ano daw? Bongbong magnanakaw as the Japanese police force for maximum security. Maximum. Grabe talaga. Pwede ba at least minimum security lang? Bakit maximum talaga? Because he didn't want to see any Filipino kasi nasindak siya sa rally kahapon. Ha? Paano na lang yan? Pretty sure mga kadonatics na organized na yan sila doon na eto ang mangyayari, makikipag-meet tayo sa mga Filipino. May nabayaran na yan siguro mga kadonatics na ito okay, dadalo kayo ha. May mga pinadala pa siguro yan mga kadonatics from the Philippines to Japan. Para lang, may audience doon. Ganun naman talaga, di ba? Sabi nga doon sa Dubai, halos lahat doon, mga immigration or embassy crew mga kadonatics. Well, anyway, ito. The Japanese police we spoke to said they have never had the kind of request from any world leader that visited Japan. Leaders want to be near the people they serve, just like PRRD. Oh no. Natakot, kinansela siguro yung gatherings doon mga kadonatics. Baka, papasok doon yung mga ka-DDS natin na talagang guluhin si Marcos Jr. dahil panggulo sa Pilipinas. Hindi siya pangulo, kundi panggulo mga kadonatics. Can you imagine that? So, ang mangyayari pala nito, walang meet and greet. Oh, what is kang presidente? Oh no! Ganyan ka nakabangag. You must have had realized right now, mga kadonatics, na ay talagang hindi na ako epektibo as a president, pangulo ng isang bansa kasi mismo na ang mga tao ayaw nang makita ako. Dapat na-realize na niya ngayon. The Japanese are very honorable people and they absolutely hate liars, thieves, drug addicts, abusive, and corrupt public servants. So see, they left him wide open to us. The people, wala siyang kawala. The Japanese government is made up of admirable people. I cannot say enough good things about them. Thank you for delivering bangag to us on a silver platter so that he heard the rage of Filipinos and saw our angry faces. Oh no, that is not cool. Something the PNP and AFP shield him from while they obey illegal orders and look away as BBM rapes and abuses us. Yes, don't worry, our kababayans who rallied spoke in Nihongo fluently as well as in English for hours. Even their placards were in English and Japanese so that the entire world will know what Bongbong Bangag has done, is doing to the, Filipino people, to PRRD, that he is just like his father, plunder hungry for money and power. See, look at that mga kadonatics. Ganyan ka, walang kwenta yung Philippine president. Mismo na ang OFWs mga kadonatics ayaw nang makita siya.
That is unprecedented. If you have to ask me mga kadonatics, that's just so weird. Okay? Eto, panoorin natin yung video. Oh, Bongbong magnanakaw! ayan siya sa loob mga kadonatics. Buti na lang hindi binato yung... Ibalik mo ang bayan! Ibalik mo! Magnanakaw! 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 Asan siya dyan, be? I think this is the one. And then, si Lisa Nast. Yeah, sila nga. Magnanakaw! 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 Sobrang nakakahiya talaga itong mga kadonatics. Kasi, hindi lang kahihiyan ito ng isang presidente, kundi sa buong Pilipinas na ganito na talagang nangyari ngayon. Na instead na, pataas tayo mga kadonatics ay larong bumulusok tayo sa pababa. Dahil lang sa isang tao. Grabe. Ha? Bumalik tayo sa Pinoy's time. Yung mga Noy, mga Aquinos time, mga kadonatics, even worst. Well, eto mga kadonatics, panoorin natin isang teacher na nag-viral ngayon. Sobrang viral yan. Umabot ng 41,000. Okay. Yung nag-comment sa video na ito. So sobrang viral siya mga kadonatics. Okay, eto, panoorin natin. Ewan ko kung kailan to kinuha, but I just saw it today. And I was like, oh, this is so good. She is neither a pro BBM or pro Duterte, but her statement here mga kadonatics, it's just an eye-opener para sa ibang teachers that continue on keeping silent. Let's listen to her mga kadonatics. May nagsabi sa akin, teacher ka, hindi ka na dapat nangingialam or nakikisali sa mga usaping politika. Ay hindi. Teacher nga ako eh. Our duty is to teach the truth and I stand for it. Ang nakalagay po sa Code of Ethics namin ay we should not use our position or influence to support any party or candidate. Hindi naman po kami nangangampanya eh. Hindi rin to eleksyon. We are fighting or we are using our voices to fight against corruption. 1,000 classrooms po ang hindi pa natatapos ang construction. And ayon sa DepEd, 165,000 ang kulang na classroom sa bansa natin. 4,000 lang ang napapagawa every year. In that case, okay, you remember the hearing in Senate mga kadonatics kung saan tinanong si Vince Tison, okay? Tinanong siya kung ilan na ang mga classrooms na nagawa. Alam nyo ba mga kadonatics, ang sagot niya ay nakakapanglumo talaga. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka? Sabi niya, 22 pa lang ang nagawa. What the heck? Tapos, ilang libo per year mga kadonatics yung plano, di ba? Grabe, sobrang... is aabutin po ng 40 plus years bago mapunan yung mga kulang na classrooms. So, ibig sabihin yung mga kinder students ngayon, makakapag-asawa at anak na sila, magkakaroon sila ng sariling pamilya, kulang pa rin yung classroom sa bansa natin. And as a teacher, of course I'm mad. I cannot stay silent. I cannot stand by while the dreams of the children are stolen. Ang mga teacher naglalabas ng sarili naming mga pera, di ba? Para mapaganda yung classroom, para magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga bata. Tapos sila nanakawan nila. Baka sabihin nyo, wala namang mangyayari kahit magsalita ka dyan eh. They're still living their luxury lives. Yes, maybe, one voice cannot change everything, but silence definitely changes nothing. If you see the wrong and you stay silent, you become part of the wrong. That's biblical. And I speak up because the children or my students deserve someone to fight for their future. I am not against the government. I am against corruption. And magkaiba po yun. Yes, that is actually definitely exactly correct. Di ba mga kadonatics, iba yung against government, kasi yung against government mga kadonatics, yun yung mga CPP, NPA, NDF at yung ibang pang rebel groups. We are not. We are just against,
sa pamumuno ng gobyernong ito. Alright, what do you think mga kadonatics? Ang ganda ng mensahe ni Ma'am who? Jess Plasencia? Diba Marcos Jr.? Ha? Kailan ka pa magising? Well, anyway, hindi naman siya natutulog mga kadonatics. Sabi nga yan, no? So, kailan ka pa matutulog? Yan na lang yung panalangin natin mga kadonatics. Usually kasi, kailan ka pa magising? Ha? Nagising sa katotohanan. Dapat itong si Marcos Jr. Matulog sa kasinungalingan mga kadonatics. Yan na lang yung panalangin natin sa kanya. Well, anyway, don't forget to visit our Motto Politico. You know, kung you're too stressed about the politics mga kadonatics, so baka, you know, as a follower of mine, pwede nyong ma-relax yung sarili nyo while observing and looking at Vietnam's beautiful roads and highways. Anyway, thank you so much mga kadonatics. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.